Sa wakas, kakasana ang former world champion na si Milan Mirindo kay Carl James Martin. Easy work lang daw si Martin. Narito ang kanyang mga ibinunyag. 5 million pesos, ipadala mo na sa akin ang kontrata ngayon. Itagda natin ang laban sa huling linggo ng Hunyo. Pipirma namin ang kontrata sa Pebrero. Kailangan ko ng 50% ng premyo ng pauna para walang dahilan para sa anumang pagkansela. Sinabi pa niya dito mga kwento, nahayaan nyo na kung ano sasabihin nila sa akin. Pag di nila afford yung 5 million pesos, din walang problema. Di naman ako yung naghahabol. Basahin nyo muna bakit nautakan ko sila sa pagtrap nila sa akin. Una, gumawa sila ng video content. Pinalabas nila yung laban ko against Chaiwatbot Rakatok. Mga magandang highlights pang bait para sa views. Ilang video highlights pinalabas. Maraming views, maraming comments, maraming engagements. Kumikita sila. Next move, ayun na. Ipinakita na yung no-loot naming laban against Carl James Wonderboy Martin. Di nagkaintindihan sa offer. Dami na namang reactions at exchanging comments. Iba't ibang theory at prediction ng mga fans na naloko nila. Another move, nagpapalabas na ng mga video. Chaiwatbot Rakatok versus Wonderboy Martin. Mga highlights din. Engagement na naman at views. Pinapaingay ang Philippine Boxing sa kanilang naisipang paraan dahil di na sila pinapatulan ng kampo ng magkapatid na Casimero. Kaya medyo humina na ang kanilang views o income sa social media. Big move nila. Ang palabasin na nag-offer sila sa akin ulit at sinabi nila na tinanggihan ko na ulit last year 2025 sa Abril. Dapat ang laban. Aba, sa pagkakaalam ko, almost 3 years akong walang manager at freelancer. Paano ko natanggap ang offer nila at paano ko tinanggihan? Yun pala para matrigger ako. Ayun, nasabihan ko tuloy na easy work for Missy Martin at totoo naman talaga based sa stats niya at sa kung ano siya makipaglaban sa taas ng ring. Di naman may tago yan kahit bata alam ng kalidad ng isang boxer. Ang tanong dito, sino ang nagpapansin? Sino ang naghahabol? Ginawa niyo ng way para maingay ang boxing dito sa Pilipinas. Gumagawa kayo ng kwento para maingay at matrigger ako. At yung nautakan na kayo sa bait na ginawa ko at hiningan kayo ng saktong presyo dahil alam ko ang kalakaran at kalidad ko. Kahit ano pa sabihin nyo na laos ako, ibig sabihin, dumaan ako sa pagkasikat. Naging world champion ako at kung babasahin ang stats ang manok nyo, when I was undefeated for 29 fights, ang layo na pagkakaagwa talaga. Regional at local belts lang at puro ewan yung kalaban. Compared to me, regional at international belts at mga Mexican kalalasan ang kaharap. Ngayon nyo sabihin na ako ba ay nagpapansin o nagpapasikat? Are you dreaming? Sa 29 fights ko pa lang ang layo na ng comparison at kung stats ko ngayon, former world champion ako. At ang nakatalo lamang sa akin ay puro mga world champion except Korean guy na nilaban sa kanilang lugar na nadaya ako. So lahat ng mga boxing fans, my followers, my supporters, my students, do not believe their lies. If you can afford my value, then leave it. Wag na magamon kung di kaya magbayad. Di na ako sasagot pa dahil di ko naman kailangan yung pahype nyo. Dahil noon pa sikat na ako, wala pa ang vlog nyo. Ang ginagawa ko lang share my knowledge. Di ko need manira ng kapwa-tao para sa pera. Nautakan ko lang kayo kaya sobrang galit nyo sa akin. I will let karma do the works. Di naman natutulog si God. One day, mapaparusahan din ang dapat maparusahan. This is my last post against sa issue na ito. Di nyo maluloko ang mga tao sa inyong ginagawa. Ginagatasan nyo mga tao gamit ang paninira ng kapwa para lang sa pera na makukuha nyo. Samantala, hindi na nakapaghintay sa loob ng ring ang tensyon matapos mauwi ang isang matinding brawl ang weigh-in event ni Teofimo Lopez at ni Shakur Stevenson. Sa halip na normal na tapatan lang, naging mitsa ng gulo ang presensya ng tatay ni Davey Haney na si Bill Haney. Matapos ang formal weigh-in, nagpalitan ng manghang na salita sina Lopez at Stevenson. Ngunit, lalong uminit ang sitwasyon ng pumasok sa eksena si Bill Haney. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang pisikal na tulakan nang mag-cross ang landas ang kampo ni Lopez at ni Bill Haney ng mga kamera. Nagsimula sa asaran tungkol sa ducking o pag-iwas sa laban. Pangalawa, nagkaroon ng batuhan ng gamit, patinding tulakan at pagbitaw ng mga suntok na kinasangkutan ng mga bodyguards at trainers mula sa magkabilang panig. Agad naman na rumisponde ang security upang paghiwalayin ang mga grupo bago pa may masugatan ng malubha. Bagamat kila ang boxing sa trash talk, ang pakikialam ni Bill Haney ay lalong nagpagulo na promosyon ng laban na nagpapakita lamang ng lumalalim na alitan sa pagitan ng mga top fighters sa lightweight at sa super lightweight divisions. Mga kwento, sa kabila ng gulo, tuloy pa rin ay nasang bakbakan sa lona kung saan pilit na re-resolbahin ng mga boksingero ang kanilang hiduaan gamit ang kanilang mga kamao. Ikaw kwento, Team Shakur o di kaya Team Teofimo?
Comment na sa baba ang kasagutan nyo.